Ang nakaraan. Nang matapos na ang misyon ng ating bida sa White Tower, agad na itong lumabas para salubungin ang kanyang bisita. Dito ay naririto si Gishar, kuya ng ating bida na isa ring tagapagmana, kaya lang naririto siya para patayin ang ating bida. Planado lahat ni Theo, sadya niyang iniwan ang kanyang damit para sundan siya ng mga ito, dahil alam niyang darating ang mga tauhan ni Ed Troyban, para may kasama siyang labanan ang mga ito. Hindi nga nagtagal ay ganun ang nangyari, kaya walang magawa ngayon si Gishar kundi ang makipagtulungan sa ating bida na talunin ang dalawang kalaban. Pagpapatuloy, nagpadala si Ed Troyban ng dalawang servitor nito panlaban sa mga Ragnar. Ang tingin ng babae ay nanatili sa kanya. Ikaw siguro si Theo Ragnar, sabi niya na may bahagyang aliw. Mas matalas ka kaysa sa inaasahan. Bahagya niyang itinigil ang kanyang ulo. Napagtanto mo pa na sinadya naming huliin ang aming pagdating. Nagmamatigas ang kanyang ekspresyon. Talaga bang naniwala ka na kayang harapin ng dalawang air candidate ang dalawang servant ng Troyban? Inayos ng dambuhalang mandirigma ang kanyang hawak, ang bigat ng kanyang sandata ay nagpapabitak sa batong nasa ilalim nito. Ang buwan ay nakabitin ng mataas sa itaas, nililiwanagan ng bakanteng lote ng maputlang liwanag habang apat na makapangyarihang figure ang naghaharap. Lumutang si Dry patungo sa kanila, ang kanyang mahabang kuko ay kumikinang sa pulang liwanag. Gayunpaman, maswerte ako, puna niya, ang kanyang boses ay umaapaw sa masamang balak. Isipin mo na dalawang tagumpay ang kusang pumunta rito sa sarili nilang mga paa. Tumangala si Theo, ang kanyang mukha ay puno ng pawis habang pinoproseso ang banta. Dalawang tao na nagtataglay ng siyam na taluktok upang labanan ang siyam na dragon, naisip niya, na pagtatanto ang bitag na kanilang pinasukan. Lumutang si Dre sa itaas, ang kanyang boses ay malamig at mapanuri habang tinitingnan ang kanyang biktima. Pareho kayong magiging mabuting alay, bulong niya ng malakas. Magiging masaya siya, hindi ba? Napahinto ang paghinga ni Theo. Alay, bulong niya, biglang may mabigat na presensya ang lumitaw sa likuran niya. Isang matayog na mandirigma na may makapal na baluti ang humakbang pasulong, isang dambuhalang talim ang nakapatong sa kanilang balikat. Sinabihan na kitang itago ang iyong mga salita, Dre, utos ni Zoe. Winigawi ni Dre ang pagsaway ng mandirigmang may baluti sa pamamagitan ng isang casual na kibot balikat. Ano ba ang ikinadidismaya mo? Papatayin naman natin silang lahat. Lumapit siya ng bahagya, isang matalas na uyam ang pumasok sa kanyang tono. At kung hindi ka masaya sa takbo nito, dapat ay nahuli mo na sila sa atakeng iyon kanina lang. Nagpakawala si Sui ng isang mababa at bigong ungol. Lagi mo na lang akong nagagawang galitin, bulong ni Sui, ang pagnanasang pumatay sa hangin ay lalong tumitindi habang ang dalawa ay naghahanda upang tapusin ang pangangaso. Ang atmosfera ay naging kulay dugo habang pinakawalan ni Sui at Dre ang kanilang buong pagnanasang pumatay. Pinasan ni Zoe ang kanyang dambuhalang maso na bato, ang kanyang matayog na anyo ay nagpapaliit sa paligid habang isang talas-talas na pulang aura ang sumabog sa paligid nilang dalawa. Itinuon ni Dre ang kanyang mga mata sa mga target sa harapan. Sa madilim at maulap na lawak, sina Theo at Gishar ay tila maliliit na anino lamang, naghihintay para sa hindi may iwasang atake. Nanindigan si Theo, isipin mo na ang kanilang mana pa lang ay ganito nakalakas. Sa kabutihang palad, tila hindi sila gaanong nagtutulungan sa isa't isa. Kung magagamit ko lang ang puwang na ito, ang kanyang panloob na kalkulasyon ay naputol ng isang biglaang pagsabog ng paggalaw. Naglaho si Dre mula sa kanyang posisyon, mabilis na. Tumawid sa labanan na parang isang talas-talas na kidlat ng anino at pulang liwanag. Ngayon na, sigaw niya, ang kanyang boses ay lumitaw mismo sa harap niya bago pa man niya maitaas ang kanyang depensa. Si Dry ay naging isang guhit ng pulang liwanag, ang kanyang boses ay humihiwa sa hangin. Ang mabilis ang siyang kukuha, declare niya. Si Theo ay naipit sa isang sapot ng karahasan habang isang dosinang pulang laslas ang samugat sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Lumapag si Dre sa isang posisyong parang naninila sa likuran niya, matapos mabilis na dumaan sa kanyang target. Ang balat ni Theo ay namilipit sa ilalim ng bigat ng pagsalakay habang ang dugo ay nagsimulang umagos mula sa mga sugat, dinudimhan ang kanyang balat habang nagpupumilit siyang manatiling nakatayo. Mabilis siya, naisip niya, ang kanyang mga mata ay sinusundan ng nakamamatay na bilis ng kanyang paggalaw.
Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, ang matalas na hapdi ng mga sugat ay lalong nagpatindi ng kanyang pokus sa halip na sirain ito. Isipin mo na nakapagpakawala siya ng mahigit 30 atake ng espada sa ganoong kigsing sandali. Habang nararamdaman niya ang nananatiling presyon sa kanyang leeg, isang malamig na panginginig ang dumaan sa kanyang likuran, at ang huling atakeng iyon na nakatutok sa aking leeg, mas makapangyarihan pa iyon. Nagpakawala si Dre ng isang mapang-uyam na halakhak, ang kanyang kamay ay gumagalaw patungo sa kanyang maskara habang tinitingnan ang mga sugat ni Theo. Medyo magaling ka, pangungutya niya. Plano ko sanang pugutan ang ulo mo kanina lang. Pagkatapos ay itinigil niya ang kanyang ulo, nagtatanong kung siya ba ang nakahuli kay Noel sa mga lumulutang na isla. Noel, bulong ni Theo. Naalala niya ang sundalong servitor na hinarap niya, na pagtatanto na tinutukoy nito ang kalaban mula sa mga lumulutang na isla. Ang lalaking nakatagpo ko ba noon ang tinutukoy niya? Tanong niya sa sarili, na pagtatanto ang lawak ng organisasyong kanyang kinakalaban. Ang tawa ni Dre ay umalangaw sa nagyayelong lupain. Bakit nagpadala pa ang general ng ganoong kabiguan? Kung ako iyon, malinis ko itong natapos. Nagpakawala si Theo ng isang mahina at matalas na paghinga, isang bahagyang ngiti ang sumili sa sulok ng kanyang bibig. Ang lalaking iyon ay isang kabiguan, naisip niya, habang naniningkit ang kanyang mga mata. Siya ang unang kalaban sa mahabang panahon na nagparamdam sa akin na parang tumama ako sa isang pader. Nakikita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon, muling humalaklak si Dry, ang kanyang anyo ay lumalabos sa malamig na hangin habang naglalakad patungo sa kanya. Pati ang taranta mong hitsura ay masyadong cute. Itinaas ni Theo ang kanyang espada, naghahandang harangin ang kanyang atake. Itinulak ni Dry ang kanyang sarili sa madilim na kalangitan. Ang kanyang silhouette ay napapalibutan ng pagsabog ng talas-talas na pulang enerhiya. Tiningnan niya si Theo nang may baluktot at mapaglarong masamang balak. Huwag kang mag-alala, dahil gwapo ka naman, biro niya. Iiwan ko man lang ang ulo mo. Nanatiling nakatayo si Theo, ang kanyang mga kalamnan ay tensyonado habang sinusundan ang kanyang pagbaba. Heto na siya, habang sumusugod si Dre pababa habang nakalabas ang kanyang mga kuko, hindi umatras si Theo. Pinaningas niya ang kanyang sariling lakas at sumugod paitaas upang salubungin siya sa gitna. Hindi nag-atubili si Gishar, itinapon ang sarili sa gulo upang suportahan ang pagsugod ni Theo. Ang mga anino ay umagos mula sa kanyang anyo habang sinisimulan ang kanyang pangunahing pagsalakay. Shadow Sword Slay. Sa gitna ng hangin, ang teknik ay naghiwa-hiwalay. Maraming clone ni Gishar ang lumitaw. Bawat isa ay sumisid sa langit na parang isang mapaghiganting espiritu. Flying Shadow Sword Slay. Sabay-sabay na tumama ang mga clone, ang kanilang mga talam ay humahabi ng isang sapot ng madilim na enerhiya na bumagsak sa lupa. Habang humuhupa ang alikabok, lumapag si Gishar sa isang mababang posisyon. Naniningkit ang kanyang mga mata habang sinusuri ang pagkawasak. Nag-click ang kanyang dila, nararamdamang ang atake ay hindi naging ganoon kadesisibo gaya ng kanyang inaasahan. Sa likuran niya, isang dambuhalang usok at mga labi ang pumailan lang paitaas. Ang lupa ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa tindi ng puwersa ng mga aninong talam. Nanatiling nakatayo si Theo sa pwesto. Nasasaksihan ang hilaw na kapangyarihan ng pakikialam ni Gishar habang ang larangan ng digmaan ay permanenteng nagkaroon ng pilat. Ang katawan ni Dre ay lumabot sa isang graceful na backflip. Ang madilim na enerhiya ng mga talam ni Gishar ay dumaan ng walang pinsala sa ilalim niya. Magaan siyang lumapag sa ibabaw ng isang talas-talas na bato, tumitingin sa ibaba ng may naninilang ngiti. Nakakagulat, bulong niya, ang kanyang boses ay madaling nadadala ng hangin. Inakala ko na gusto mo rin ang leeg ni Honey. Pero mukhang mas pinahahalagahan mo siya kaysa sa iniisip ko. Ang pangungutya ay nagtulak kay Gishar sa limitasyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa nakamamatay na galit habang isang madilim na pulang aura ang sumabog sa likuran niya. Hindi ba, aking biktima, ungol niya, ang kanyang boses ay puno ng pangako ng karahasan. O papatayin kita, hayop kang babae ka. Itinigil lang ni Dream ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang matalas at mapang-uyam na tawa. Haha, hindi naman iyan ganoon kasama, pero hindi ako fan ng love triangle. Sa ibaba niya, sina Theo at Gishar ay nakatayo ng magkatabi sa mga guho ng larangan ng digmaan.
Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa babaeng itinuturing ang kanilang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan na parang isang laro. Ang mga kuko ni Dre ay kumikinang habang pinaliliit niya ang distansya, ang kanyang boses ay umaapaw sa isang baluktot at nag-iisang pokus. Gusto ko lang mapag-isa kasama ang honey ko rito, bulong niya ng mapang-uyam. Ang kanyang atake ay nakatutok upang hawanin ang daan. Kaya, pwede ka bang lumayas? Pero hindi lang siya ang gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ni Gishar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nahuli niya ang anino ng mabigat na bato sa huling sandali. Inihanda niya ang kanyang sarili, ang kanyang sandata ay nakataas sa isang desperadong pagtatangka na kontrahin ang momentum. Boom! Naging matagumpay ang pagharang, ngunit ang bigat sa likod ng atake ni Zo ay napakatindi. Isang marahas na shockwave ang sumabog mula sa punto ng impact, at si Gishar ay tumalsik na parang manika. Ang kanyang katawan ay dumausdas sa lupa habang ang paligid ay naiupi sa ilalim ng kapangyarihan ng maso. Lumapag si Dre sa isang matalas na posisyon habang si Z ay lumitaw sa harapan. Ang kanyang mukha na may baluti ay nakalingon sa kanya ng may mapang-uyam na ngiti. Nang walang isang segundong paghinto, inilunsad niya ang kanyang sarili paitaas. Ang kanyang anyo ay isang anino ng mabilis na paggalaw at kumikinang na mga mata. Pumailan lang siya sa hangin, ang kanyang metal na mga kuko ay kumapit sa dambuhalang ulo ng higanti habang ipinipilit ang kanyang sarili sa malaking katawan nito. Malamig na nakatuntong sa kanyang balikat. Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang boses ay isang mababa at mapanganib na bulong. Brutong musclehead, there niya. Inaatake ko siya, hindi mo ba nakikita? Humigpit ang kanyang kapit sa baluti nito habang ang kanyang aura ay nag-aalab sa nakamamatay na intensyon. Gusto mo bang ikaw ang unahin kong patayin? Tiningnan ni Z si Dre sa ibaba, ang kanyang boses ay nagpapayelo sa hangin. Hindi ba't sinabi mong ang mas mabilis ang siyang makakakuha ng premyo? Tanong niya ng matalas, hindi siya naghintay ng sagot. Bago nagbigay ng isang direktang banta, dapat ka nang lumayas kung ayaw mong mamatay. Biglang lumingon si Dre, ang kanyang maskara ay kumikinang sa isang mabangis na tindi. Ang kanyang pagnanasang pumatay ay nakatutok na ngayon sa kanyang sariling kapareha. Nakatayo si Theo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang espada ay mahigpit na hawak habang pinapanood ang dalawang halimaw na nag-aaway sa isa't isa. Nag-aaway na sila ngayon, tanong niya, ganap na natigilan. Napaka-unpredictable nila. Inilipat niya ang kanyang tingin kay Gishar, isang madilim na kaisipan ang dumaan sa kanyang isip, bagaman hindi rin naman ito ganoon kabaiba. Sa tabi niya, umabot na si Gishar sa kanyang limitasyon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng walang tigil na galit, ang kanyang mga mata ay pula sa pagnanasang pumatay habang naghahanda siyang samagasa sa kahit sino, kaibigan man o kaaway, na haarang sa kanyang daan. Ang galit ni Gishar ay naging isang bagyo ng tinta at anino. Sa isang matalas na utos, ang hangin sa paligid niya ay nagkahiwa-hiwalay. Isinisilang ang daan-daang obsidian na talim na nakalutang ng may naninilang intensyon. Shadow Sword Slay, Thousand Ink Daggers. Naniningkit ang mga mata ni Gishar, itinuon ang kanyang tingin sa dambuhalang may baluti. Akin ang malaking iyan, saad niya, ang kanyang boses ay isang mababang pangako ng eksekusyon. Nagpakawala si Dre ng isang natutuwa at mapang-uyam na hininga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa likod ng maskara habang pinapanood ang pagsabog ng aura ni Gishar. Naku naman, hajijek niya, nakasando sa kanyang kapareha. Talagang ginalit mo siya. Inabot niya ang kanyang mga kuko, ritmo na tinatapik ang helmet ni Zo na may matalas na tunog na, tang-tang. Papatayin ka na niya ngayon, biro niya, ang kanyang tono ay magaan at walang anumang tunay na pag-aalala. Sumugod si Gishar, ang lupa ay tila sumisigaw sa ilalim ng puwersa ng kanyang pagbaba. Habang ang mga aninong talam ay winuwasak ang lupain, ginamit ni Dre ang kaguluhan bilang tauntungan. Itinulak niya ang kanyang sarili sa langit, iniwan si Zay upang harapin ang mga ink daggers ng mag-isa habang itinuon ang kanyang paningin sa kanyang tunay na target. Theo. Bumulusok si Dre mula sa langit, ang kanyang silhouette ay humihiwa ng isang matalas na landas patungo sa lupa. Tayo na namang dalawa, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng isang baluktot na uri ng kagalakan habang nakatutok sa kanyang target. Lumutang siya sa itaas niya, ang kanyang gintong mga mata ay kumikinang sa naninilang intensyon sa likod ng maskara. Ituloy natin kung saan tayo tumigil, honey, biro niya.
Ang kanyang tono ay umaapaw sa kunwaring pagmamahal. Hindi kumurap si Theo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa nakamamatay na bilis ng kanyang pagbaba. Mukhang kampante siya sa kanyang bilis, puna niya sa sarili, ang kanyang mga kalamnan ay naghihintay habang kinakalkala ang oras ng kanyang atake. Ang hangin ay sumigaw habang sumugod si Dre, ang kanyang mga kuko ay sumisipsip sa hangin na may matalas na tunog ng bakal. Itinaas ni Theo ang kanyang talam, sinalubong siya sa gitna ng hangin at ikinaskas ang kanyang espada laban sa kanyang metal na mga daliri upang pigilin ang pagsalakay. Ang hangin ay sumigaw habang nagbanggaan sina Theo at Dre. Ang kanilang pagpapalitan ay naging isang malabong paggalaw na hindi kayang sabayan ng hubad na mata. Nagpumiglas si Theo laban sa momentum, ang kanyang isip ay kasing bilis ng kanyang talam. Ang mabilis na labanan ay mas mahirap kaysa sa kompetisyon ng lakas. Pagkatapos ng lahat, napagtanto niya ang patuloy na pangangailangan para sa mabilisang reaksyon, na umuubos ng kanyang focus. Ang mga spark ay sumabog na parang mga namamatay na bituin sa pagitan nila habang ang espada ay tumatama sa kuko ng paulit-ulit. Ang lupa sa ilalim nila ay nagbitak-bitik mula sa dalas ng kanilang mga impact. Mas mabilis pa siya kay Nathan, isip ni Theo, ang kanyang mga mata ay sinusundan ng nakamamatay na presisyon ng kanyang mga atake. Bukod pa rito, sapat ang kanyang presisyon para laging tumarget sa mga vital points. Naramdaman niya ang malamig na dampi ng metal na mga kuko na bahagyang sumasala sa kanyang leeg at puso sa bawat galaw. Ngunit kahit tumitindi ang presyon, isang matinding determinasyon ang nanag. Ngunit sa kabilang banda, kalkula niya, habang humihigpit ang kanyang hawak para sa isang ganting salakay. Ibig sabihin nito, ang isip ni Theo ay tumalas habang sinadya niyang luwagan ang kanyang depensa sa paligid ng kanyang leeg. Kung maglalantad ako ng isang vital point, kalkula niya, pain ang bitag gamit ang sarili niyang buhay. Sa itaas, ang gintong mga mata ni Dre ay kumislap sa isang nakamamatay na liwanag. Ang makitang may pagkakataon ay masyadong mapang-akit para hindi niya pansinin. Ang kanyang mga balintataw ay nangliit habang ang kanyang focus ay nakatuon na lamang sa pagpatay. Pinanood ni Theo ang panginginig ng mga kalamnan nito, alam na alam kung saan ito tatama. Ang kanyang katawan ay magre-react ng instinctive, naisip niya, nananatiling hindi gumagalaw hanggang sa huling milisegundo. Habang ang kanyang mga kuko ay humihiwas sa hangin upang kunin ang kanyang buhay, iniarko ni Theo ang kanyang katawan pabalik. Ang malamig na metal ng kanyang mga daliri ay dumapo sa hangin kung saan naroon ang kanyang leeg ilang sandali lang ang nakalipas. Ang lakas ng sumalang atake ay lumikha ng isang vacuum na humahatak sa kanyang buhok. Ang bitag ay nailatag na at hindi pinalampas ni Theo ang kanyang pagkakataon. Habang sumobra ang pag-abot ni Dre sa kanyang atake, isang dambuhalang agos ng asul na mana ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang tindi ng presyon ng kanyang aura ay bumabaluktot sa hangin sa paligid niya. Dragon's Claw. Iwinasiwas niya ang kanyang talam ng may napakalakas na momentum. Ang skill ay nagpakita bilang isang mapanirang art ng enerhiya na sumira sa depensa ni Dre. Ang mapang-uyam na kumpiyansa ni Dre ay naglaho sa isang sandali. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tunay na takot sa likod ng kanyang metal na maskara. Umungal si Theo habang iwinawasiwas ang kanyang talam. Ang hangin ay nagkakapiraso sa ilalim ng bigat ng kanyang pinakabagong teknik. Dark Thunder. Ang mga tolas-tolas na guhit ng asul-puting mana ay sumabog mula sa kanyang espada, humahabi ng isang nakamamatay na sapot sa buong larangan ng digmaan. Si Dre ay mabilis na tumalon pabalik, ang kanyang katawan ay pabaluktot na umiiwas habang sinusubukang makahanap ng puwang sa bagyo ng enerhiya. Nakikita ko na, ang enerhiya ng espada ay may attribute ng lightning. Napagtanto niya ang static sa hangin na nagpapaugong sa kanyang maskara. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ang mga art ng kapangyarihan ay hindi lamang dumaan sa kanya. Ang mga ito ay kumerba at nagsanga, hinahabol siya. Hindi katakatakang hindi nakatulong ang pag-iwas. Bago pa siya makapag-adjust, ang mga guhit ng enerhiya ay bumaon sa mismong lupa. Ang lupa sa ilalim ni Dre ay sumabog sa libu-libong piraso ng bato. Ang malakas na impact ay nag-iwan sa kanya ng walang matatag na tantungan upang matakasan ang electrical na pagsalakay. Nakatayo si Dre sa ibabaw ng isang talas-talas na fragment ng lupa, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang pagkawasak na ginawa ni Theo.
Sira niya ang terrain para pabagalin ako. Sinuri niya ang matotiyog na haligi ng mga sirang bato. Isang maliit at baluktot na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Mukhang huling barahan na ito, pero hindi masama. Ang kanyang tingin ay tumalas, naninangkit ang kanyang mga mata habang muling nakatutok sa kanyang target. Ngunit sayang naman, hindi, bulong niya ng mapang-uyam. Sa isang biglaang pagsabog ng kapangyarihan, naglaho siya sa isang guhit ng pulang liwanag. Sa halip na mahadlangan ng mga labi, itinuring niya ang hindi pantay na lupa na parang isang palaruan. Ang kanyang mga bota ay humahampas sa mga mukha ng bato habang tumatalbog siya mula sa isang haligi patungo sa isa pa. Bawat impact ay lalong nagdadagdag sa kanyang momentum, ginagawang bentahe ang depensa ni Theo. Habang humihiwa siya sa hangin, pinaliliit ang distansya sa isang kisap mata, nagpakawala siya ng isang huling nakakapangilabot na sigaw. Hindi ako mapipigilan nito. Ang larangan ng digmaan ay nalimon ng isang marahas na pag-alburoto ng enerhiya. Isang haligi ng kulay rosas na liwanag at usok ang humihiwa sa abot tanaw habang ang lupa ay nayuyupi sa ilalim ng bigat ng mga naglalaban. Mula sa isang ligtas na distansya, isang figure na nakasuot ng Plague Doctor mask at isang malapad na sombrero ang nanunood sa pagkawasak ng may kalkuladong interes. Ang una sa siyam na servitor ay inayos ang kanyang hawak sa kanyang libro habang sinusuri ang data sa harap niya. Maaaring hindi pa kumpleto si Tilda Dre, ngunit mayroon siyang 30% ng Black Dragon. Bulong niya ng tahimik sa sarili. Huminto siya, isang madilim na ngiti ang nabuo sa ilalim ng kanyang maskara. Gayunpaman, pinigilan at sinalubong niya ang kanyang atake. Nakakaaliw, dagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad sa hindi inaasahang katatagan ni Theo. Bigla, tumuwid ang kanyang postura. Naniningkit ang kanyang mga mata habang nakatutok sa partikular na daloy ng mana na nagmumula sa gitna ng crater. Hindi ba iyan ang, bulong niya, ang realisasyon ay nagbigay ng pamilyar na pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang masamang pulang ningning na sumasalamin sa patayan sa malayo. O, magiging masaya ito. Pagtatapos niya, ang kanyang pananabik ay lumalaki habang ang tunay na kalikasan ng laban ay nagsisimulang mahayag. Mabilis na gumalaw si Dre sa mga guho ng larangan ng digmaan. Ang kanyang mga galaw ay isang matalas at naninilang sayaw sa ibabaw ng mga talas-talas na haligi ng bato. Naniningkit ang kanyang mga mata habang sinusubaybayan ang posisyon ni Theo, isang bahid ng pagkadismaya ang humahalo sa kanyang iniisip. Hindi niya ako aatakihin kahit na nakalantad ako, puna niya, nararamdaman ang kanyang kalkuladong pag-aalinlangan. Tumalbog siya mula sa isang sirang tipak ng bato, ang kanyang boses ay tumataas sa isang mapang-uyam na tono. Mahirap magpatuloy dyan. Alam mo ba kung ano ang pinakaayoko? Bulyo niya, ang mga lalaking pinaghihintay ang mga babae. Ang hangin ay biglang nagliyab sa angle ng asul na mana. Bago pa niya matapos ang kanyang paggalaw, ang lupa mismo ay tila nagsilang ng isang dambuhalang nilalang ng liwanag. Isang malaking dragon na nabuo mula sa teknik ni Theo ang sumugod paitaas ng may nakakatakot na bilis. Ang pangungutya ni Dre ay namatay sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ganap na pagkagulat habang ang kumikinang at may pangil na bungangan ng dragon ay bumukas ng malapad. Walang oras para umiwas. Ang ethereal na lanamon ay bumaba sa kanya. Ang mga panga nito ay handang burahin ang kanyang presensya sa larangan. Natigilan si Dre habang ang mga panga ng ethereal na dragon ay nakatutok sa kanya. Ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan mula kay Theo ay ganap na nanggulat sa kanya. Kamukha ito ang sinabi sa amin ng Master. Nakatayo sa gitna ng umiikot na mana, si Theo ay dumaan sa isang radikal na pagbabago. Ang kanyang buhok ay naging makinang na pilak at mga matatalas na sungay ang makikita sa kanyang noo. Nagpakita siya ng isang naninilang ngiti, ang kanyang boses ay umaapaw sa bagong natuklasang kumpiyansa. Sayang naman, akala ko hindi ka makakaiwas sa gitna ng hangin. Hindi nagtagal ang pagkagulat ni Dre. Itinigil niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang madilim at mapagpahalagang kislap habang sinusuri ang kanyang transformasyon. Oh, mayroon ka palang wild side ngayon, honey. Sabi niya sa isang mapanukso at mapaglarong tono, ang kilig ng pangangaso ay bumabalik sa kanyang boses. Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.